kalikasan. Nandito ako't ika'y aking tutulungan. Sandigan ang lakas, tunay na kaibigan, nasa iyo'y nagmamahal. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magbukas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Oh, sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Ito ay sinabi mo rin na kahit ako'y nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magbukas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, oh, yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala na. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, Diyos, sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin at sa lahat po ng mga nanunood at makakapanood po ng live po na ito sa Journey in the Word. Maraming salamat po. At nawa po samahan niyo po ako ngayong gabi sa aking pagbabahagi po ng salita ng Diyos. At sige po, inanyayaan ko po kayo na tayo po ay manalangin saglit. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na makapagbahagi ng iyong salita. Tinatanggap po namin, Panginoon, ang iyong salita at inaalaw po namin
ang iyong pagtuturo at ang iyong pagkilos sa aming mga buhay. Salamat po Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ayan po. Sa akin pong pagsisimula, nais ko pong i-share yung experience ko po kagabi. Kasi kagabi pumunta po kami sa ospital para po ipa-check yung anak ko, si PJ. Kasi meron siyang allergy. And after niya po ma-check up ng doktor, umupo kami doon sa may sopa. Ayan, habang nakaupo po kami doon, nag-aantay po ng pagbabago po doon sa in-inject sa kanyang katawan. Meron pong kotse na dumating at meron pong motor na dumating kasabay po ng kotse. And yung kotse po pala na yon, merong pasyente na walang malay. Tapos yung babae na kasama nila, humahangos pa. Pagkapasok nila sa pintuan, hinanap niya agad yung doktor. Sabi niya, nasaan po, meron po bang doktor? Sabi ko, yes po, meron, andyan na po. Di ba parang ako lang yung nurse. So alam na alam kong merong doktor. So nung sabi kong, yes po, merong doktor, nandyan po yung doktor. Dumating na kinuha nila yung babaeng walang malay. Tapos inilagay po sa stretcher. Pero hindi pa ako naglagay sa stretcher ha. Okay po. Yung tauhan po nila doon. And then habang pinasok po sa ER, na po. So yung babae, after a few minutes, siguro mga 5 minutes po ang nakakalipas, sabi ng isang babae na siguro ate niya yon or kamag-anak, bumubulong siya dun sa pintuan, sabi niya dun sa tao dun sa loob na sumama dun sa may babaeng walang malay. Sabi niya, sabi ng doktor? Ano sabi? Siguro dahil hindi sila magkarinigan, kaya paulit-ulit yung tanong niya dun sa kasama ng babae dun sa loob. Kasi isa lang yung pwedeng pumasok sa emergency room na kasama ng pasyente. So, tanong siya ng tanong, tapos siguro nga dahil hindi sila magkarinigan, kaya paulit-ulit. So, yung babae, parang nakikita ko, nag-hope siya doon sa sasabihin ng doktor. 'Di ba parang ganun po yung kapag tayo ay nasa ospital, yung hope natin, no, yung hope natin is kung ano yung sasabihin sa iyo ng doktor, naghihintay tayo sa response ng doktor, kung ano yung sasabihin niya at kung ano yung dapat nating gawin. Dahil 'di ba kung tayo naniniwala tayo sa doktor na kaya niya tayong pagalingin. 'Di ba? And that time, kagabi, naalala ko yung Luke chapter 7 verse 1 to 10. Yung talata po natin ngayong gabi. Basahin ko po. Sa Lucas chapter 7 verse 1 to 10, matapos sabihin ni Jesus ang mga ito sa mga tao, pumunta siya sa bayan ng Capernaum. Doon ay may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa binit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang tungkol kay Jesus, nagsugo siya ng ilang mga pinuno ng mga Hudyo upang pakiusapan si Jesus na dalawin at pagalingin ang alipin. Sa paglapit ng mga sugo kay Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya at sinabi, siya po'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa. Sa katunayan nga po, ipinagtayo niya tayo ng isang sinagoga. Sa verse 6, sumama sa kanila si Jesus, ngunit nang malapit na siya sa bahay, ay nasa lubong siya ng mga kaibigan ng kapitan. Sila ay sinugo ng kapitan upang ipasabi kay Jesus ang ganito, Ginoo, huwag na po kayong mag-abala. Hindi ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan. Hindi rin ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po kayo at gagaling ang aking alipin. Ako po ay nasa ilalim ng nakatataas sa akin, may nasasakupan naman akong mga kawal. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumupunta siya. At kapag sinabi ko naman po sa isa, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko po sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya yun. Namangha si Jesus nang marinig ito, kaya't humarap siya sa napakaraming taong sumusunod sa kanya at sinabi, kahit ka sa Israel,
ay hindi ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya. Pagbalik nila sa bahay, naratnan ng mga isinugo na magaling na nga ang alipin. Ayan, sabi ng kapitan, magsalita ka lamang, Panginoon. 'Di ba? Yun yung request niya. Kahit hindi na siya puntahan sa kanilang tahanan para i-lay hands yung kanyang alipin, sabi ng kapitan, magsalita ka lamang at gagaling na yung aking alipin. So sabi niya, say it Lord, just speak. 'Di ba sabi niya? So ngayon pong gabi, pinamagatan ko po itong faith releases God's power. Kaya naranasan po ng kapitan yung hinihingi niya para sa kanyang alipin dahil sa kanyang malaking pananampalataya. Though alam niya po sa kanyang sarili na siya po ay hindi karapat-dapat, pero naniniwala siya na kayang pagalingin ng ating Panginoong Hesus ang kanyang alipin kapag dineclare ni Jesus na mangyayari ito. Pero dito sa scenario po, hindi pa man dineclare ni Jesus, 'di ba? Gumaling na kaagad yung kanyang alipin. Kasi sabi dito sa chapter na to, napahanga ni Jesus sa napakalaking pananampalataya ng kapitan. Although napakinggan niya lang, narinig niya lang ang pangalan ng Panginoong Hesus, ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Hindi niya marahil first time niya itong mamit sa buong buhay niya. Tayo po ba araw-araw na nakikinig ng salita ng Diyos? Araw-araw, every Sunday po tayong nasa church, every Wednesday po tayong nasa church, nasa prayer, lagi po tayong nakakapakinig ng salita ng Diyos. Gaano na po ba kalaki yung ating pananampalataya? Meron po ba tayong pananampalataya katulad po ng kapitan na to na kaya pong magpa-activate ng kapangyarihan ng Diyos o magpahanga sa Panginoong Hesus? Magpahanga sa ating Diyos. 'Di ba sabi natin, kapag ang pananampalataya is sabi po sa Hebrews 11 verse 1, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. 'Di ba? Yung pananampalataya ay meron siyang assurance and also conviction. Yung assurance na magaganap at conviction na makakamtan mo yung hinihingi mo sa Panginoon o yung gusto mong mangyari. Na kung babalik po tayo dito sa kapitan, naranasan po niya yung himala ng Diyos, yung pagkilos ng Diyos dahil po sa kanyang napakalaking pananampalataya. Extraordinary faith. Gusto ko pong i-share po ngayong gabi yung personal ko pong experience sa kapurihan po ng Panginoon. Yan. So, nahihiyaman po akong i-share, pero sabi nga nila mas powerful daw po yung experience kapag i-share mo sa kanino man, sa tao. So, gusto ko pong i-share po yung personal experience po namin, kami po ni Juan. Nakikita nyo naman po sa social media, sa online, kami po ay nagbe-business, no? So talagang yung pinaka main business po namin ay sa construction business. So nagpapadala ang Diyos, sabi ko nga po, nagpapadala ang Diyos ng mga tao, ng mga business owners din, mga engineers, mga architect, even mga companies, even international company po. So, yan po yung katotohanan. Pero bago po namin yun narating, nag-start po kami talaga as in sa zero. Wala po talaga kaming pera. So sa ganito pong business, it's impossible po na makapagsimula ka ng negosyo nung wala kang pananampalataya. Pero alam niyo po ba, zero financially kami, pero ang meron lang po kami is pananampalataya. Kasi that time, sabi ko, kahit wala kaming pera, pupuntahan ko pa rin po yung mga companies para kausapin sila. Sabi ko, mag-a-apply ako as dealer po nila.
Eh, sabi ko, "Sige bigyan niyo ako ng mga prices niyo, yung ano po, yung tamang presyo niyo." Na po. So, inaayos ko kahit wala po kaming sabi ko nga, kahit wala kaming pera, inaayos ko pa rin yung mga dapat ayusin, yung system, yung flow, yung prices, na po. And then, pananampalataya lang po talaga ang meron kami. So, one time habang busy po ako, nag-aayos po ng mga presyo. May kumatok po sa bahay, sabi niya sa amin. Nag-ask siya kung magkano 'tong presyo ng mga ito. So, kinakabahan na hindi naman po kinakabahan, kumbaga sabi ko, napapatanong na ako, what if mag-order 'to, 'no? So, kasi zero ano ka, ang meron lang talaga tayo is faith talaga. So, compute ako, lakas ng loob ko mag-compute, and then maya-maya ang sabi niya, nag-abot siya sa akin ng 100, think 100,000 yun sa pagkakaalala ko. Sabi niya sa akin. Sabi niya po sa amin, "Sige, i-deliver mo 'to sa ganitong araw." 'Di ba po? Maa-amaze ka sa pagkilos ng Panginoon. Kasi kahit pala zero ka financially, once na nakita ng Diyos na hindi zero yung pananampalataya mo, nagtitiwala ka sa Kanya, kayang gumawa ng himala ng Diyos sa buhay mo. At simula nun, nagtuloy-tuloy na po yung business namin. So, nagsimula po talaga ang aming business sa pamamagitan ng pananampalataya. Siyempre, kasama po ang panalangin talaga. Magkasama po yun. Pero yung pananampalataya po, iba po talaga ang nagagawa ng taong merong pananampalataya. Kasi nagagawa mo yung mga bagay na akala mo ay imposible. Katulad po namin, meron din kayong mga kwento na masasabi niyong dahil sa inyong pananampalataya, naranasan niyo yung kapangyarihan ng Diyos. Diba? So, sa mga first time pong nakarinig ng salita ng Diyos at sumampalataya, naniniwala din po ako na once you believe, mararanasan mo din yung pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Kasi yung faith, nire-release ng Panginoon yung kanyang, sa pamamagitan ng pananampalataya, nire-release ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan. If you believe na ang Diyos po ay kayang gumawa sa buhay mo, ang Diyos po ay makapangyarihan, di po ba, tayo po ay patuloy na sumampalataya. At kinakailangan po talaga natin na sumampalataya dahil unang-unang bagay po na nais ko pong ibigay, dahil ito po ay batayan ng Diyos kung paano siya kikilos sa iyong buhay. Yung pananampalataya, ang batayan ng Panginoon kung paano siya kikilos sa iyong buhay. Yung fig tree po, di ba sinumpa siya ng ating Panginoong Jesus. Hindi dahil sa wala po siyang nakain at nagutom siya. Dahil dapat kapanahunan niya na, pero wala pa rin siyang bunga. Yun po yung nakita ko doon. Kaya sinumpa siya ng ating Panginoong Jesus. Kaya napaisip ako, sayang naman yung pagkakataon na yun. Diba? So, tayo po, binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Lord na magbunga po yung ating pananampalataya sa Kanya. Kaya wag po natin itong sayangin. Nasaan po yung sabi ko po dito, nasaan yung faith niya? Hindi po lumago. 'Di ba? Hindi po siya napakinabangan. Kaya sabi ng Panginoon, so ano yung silbi mo kung wala kang faith, kung wala kang paglago sa iyong pananampalataya? 'Di ba? So kinurse na lang siya ng Panginoon. 'Di ba? So, napaka-importante po ng ating pananampalataya sa Panginoon. Just like na sinasabi ng Hebrews 11 verse 6, "For without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him." Ano po? Sa mga nakapakinig po ng salita ng Panginoon at nanampalataya, ay kayang-kaya pong makagawa po ng
dakilang bagay. Tayo po na nakikinig ng salita ng Diyos sa kanyang tayo po na nakikinig sa salita ng Diyos at sumasampalataya ay kaya-kaya niya po tayong gawan po ng miracle sa buhay natin. Kung hindi ka maniniwala or half-hearted yung faith mo, pwede naman po yun, but marami kang mamimiss na pagkakataon na ibibigay sa'yo ng Panginoon. Maaring ito ay kagalingan, maaring ito ay promotions, ideas, business blessings, restoration, at marami pa pong iba. Nais ko pong ipaalala sa atin, sa bawat isa po sa atin na nakikinig, na nagbabago man po yung ating mundo, ang Diyos po natin ay hindi nagbabago. Ang salita po niya ay hindi nagbabago. Ang Diyos po na nangako kay Abraham at sa mga nauna sa atin, ay siya pa rin Diyos ngayon. Iba man yung panahon natin ngayon, pero isa pa rin at same pa rin ang Diyos na meron tayo. Diba po? Kung naranasan nila yung himala ng Panginoon, pagkilos ng Diyos, hindi ba natin mararanasan sa panahon natin ngayon? Hindi po, kasi same pa rin ang Diyos na meron tayo. Ito po ay nakabase lang po sa kung gaano kalaki yung ating pananampalataya sa Panginoon. Let your faith speaks. Yung pananampalataya daw po natin ay magsalita sa kauhawan natin sa Panginoon. And let faith speaks what you want to be healed. Yung pananampalataya natin ang magsabi kung ano po yung hinihingi natin o yung kagalingan na gusto nating maganap sa buhay natin. At yung pananampalataya din natin ang magbigay ng lugod sa ating Diyos. Katulad po nung kapitan. Wala siyang magawa kundi dahil sa na-amaze ang Panginoon, automatic nag-grant yung kanyang naisin. Hindi pa man po nagsasalita ang Panginoong Hesus sa kanyang hinihingi. Amen. Isa po kasi, totoo po yun na hindi pa man po tayo nagsasalita, alam na ng Diyos yung ating kailangan. Ano po? Yung gusto ko pong gawing illustration dito, yung, di ba po, yung ginamit ko nung Sunday, kapag tayo po kumukuha tayo ng tubig sa galon, yung gripo ginagamit natin. Pero ako po kasi kapag naiinip ako, hindi na po ako sa gripo, talagang binubuksan ko yung pinakatakip niya, buhos ko para mas mabilis, mas malakas. Diba? So ganun din po sa Panginoon, yung pananampalataya mo, yung maging reason para mainip na yung Diyos at ibuhos niya na sa'yo yung mga bagay na hinihingi mo, yung mga bagay na inaasam mo, hinihingi mo sa Panginoon. Diba? Dahil nakikita ng Diyos kung gaano kalaki yung pananampalataya mo sa Kanya. Nawa po sa panahon natin ngayon ay hindi lumiliit ang ating pananampalataya, hindi nababawasan, kundi lumalaki, tumitibay, tumatatag. Amen po. Pangalawang bagay po na gusto ko pong ibigay ngayong gabi, dahil ang pananampalataya po natin yung nagpapakilos. Ayan, English po yung akin palang PowerPoint. Ang pananampalataya natin ay pinapakilos tayo sa paraan at gusto or kalooban ng Diyos. It moves us in a way and the will of God. No po, yung kapag po tayo sumampalataya sa Panginoon, ang nais niya ay sumunod tayo sa Kanya. Hindi yung tayo po yung susunod. Hindi po siya yung susunod sa gusto natin. Dahil meron pong direct instruction ang Biblia, ang salita ng Diyos. Tama po ba? Genesis 26 verse 5, because Abraham obeyed me and did everything I required of him, keeping my commandments, my decrees, and my instruction. Diba? Na please, nalugod, nagalak ang Diyos
Kasi ginawa ni Abraham kung ano yung tama at dapat niyang gawin. At yung commandments, yung instruction ng Panginoon ay sinusunod niya po talaga. Nakita naman po natin si Abraham, siya po ay tinaguri ang man of faith. 'Di ba? So, a father of faith. Tama po. So, ang pagsunod sa instructions ng Panginoon or salita ng Diyos sa ating mga buhay ay kaparaanan ng Diyos to restore us. It is a way of abundance and a way of life. Di ba po? May mga pagkakataon po na sa buhay natin nakaka-disobey tayo. Hindi tayo nakikinig. Pero ano pong nangyayari sa atin kapag di tayo nakikinig at sumusunod? Di ba? May mga bagay na hindi magandang nangyayari sa ating mga decisions. Ang instruction ng Diyos kay Abraham, di ba po, yung instruction ng Diyos kay Abraham, pumunta siya sa bundok ng Moriah, doon niya ialay ang kanyang anak. Ang gagawin nila, maglalakbay pa sila ng 3 araw para makarating lang doon. O pwede naman sabihin ni Abraham, Lord, iaalay ko na nga yung anak ko, papahirapan mo pa kaming maglakbay ng 3 araw ng pagkalayo-layo. At pwede rin sabihin ng Diyos, sa unang araw pa lang, diba? Pwede rin sabihin ng Diyos na wag na kayong tumuloy kasi nakita ko na handa kang sumunod. Pero hindi sinabi ng Diyos yun. Inalaw ng Panginoon na makarating sila in 3 days doon sa bundok ng Moriah para doon itest. Actually, pag-alis pa lang nila, pagsabi pa lang ng Diyos ang instruction kay Abraham, nandun na yung testing sa kanyang pananampalataya. Kasi pwede na siyang mag-alinlangan. Pero talagang makikita natin kung kaano kalaki ang pananampalataya ni Abraham. Kasi mula sa kanilang tahanan, naglakbay pa sila. At doon sa bundok ay willing siyang ialay ang kanyang anak para sundin yung instruction, yung inuutos ng Panginoon. Diba? So ipinupush tayo ng Panginoon doon sa ating limitations, sa ating pinaka-the best. Diba? Tinitest tayo ng Panginoon sa pinakamahirap na desisyon, sa pinakamahirap na panahon. Diba? Kasi kapag madali lang ang buhay, kapag easy lang ang buhay, diba? Hindi mo masasabing pananampalatayan kasi easy lang eh. Pero kapag merong pagpupush, merong pag-pressure, merong decisions na kailangan gawin, merong hirap na kailangan mong danasin, doon mas makikita natin kung gaano tayo ka-willing na sumunod sa Panginoon. Doon makikita ang ating pananampalataya. Madalas ginagamit ng Diyos ang mga circumstances, ginagamit ng Diyos ang mga tao, ginagamit ng Diyos yung kanyang panawagan para i-check yung ating pananampalataya. Amen po ba? So, ang kalooban pa rin po ng Panginoon sa atin is tayo po ay sumunod sa Kanya. And let us keep our faith in the Lord sapagkat ang Panginoon ay alam niya yung makakabuti para sa atin. Alam niya kung ano yung the best para sa atin. Meron pong isang kasabihan, faith does not eliminate questions, but faith knows where to take them. Nagkakaroon ng pag-aalinlangan ng mga tanong, pero tayo pong mga sumasampalataya ay alam natin kung saan natin ito dadalhin. Walang iba kundi sa Panginoon, walang iba kundi sa salita ng Diyos. Ang magpapatibay po ng ating pananampalataya ay ang salita ng Panginoon. Ang sasagot po ng ating mga katanungan ay ang salita ng Diyos. Amen po.
Sa akin pong pangatlo, faith releases God's power dahil gusto niyang mapatunayan mo na kung ano yung napakinggan mo. Ibig sabihin, di ba sabi ng salita ng Panginoon, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kung yung napakinggan mo, parang yung kapitan, napakinggan niya lang ang tungkol kay Jesus, ang ginawa ni Jesus, pero may pananampalataya siya. So, nung nakita niya ang Panginoon or nung panahon na humingi siya ng request sa Panginoon, nasaksihan niya na yung kanya palang napakinggan ay totoo, hindi chismis lang. Tingnan po natin, yung chismis nga po na di naman totoo, mabilis kumakalat, tama po ba? Pero yung word ng Panginoon na totoo, minsan nahihiya pa tayong bigkasin, nahihiya pa tayong sabihin. Amen. So, when a person heard and believed, merong pong nangyayari, merong nagaganap sa kanyang buhay na paraan ng Diyos upang mapatunayan niya ito na totoo si Jesus, na totoo yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay, sa tao na yun. Amen. Hindi lang chismis, hindi lang isang kwento, kundi totoo po talaga. Na once na tayo po ay sumampalataya, once na tayo nakapakinig ng salita ng Panginoon at sumampalataya, ipapakita din ng Diyos sa kanyang kaparaanan na totoo yung kanyang sinasabi. Kasi ang Diyos po natin ay buhay at makapangyarihang Diyos. Amen po ba? So yun po, yung tatlong bagay na yun. Napaka-importante po. Lumalabas lang po dito na napaka-importante ng pananampalataya ng isang tao. Napaka-importante ng pananampalataya nating mga Kristiyano. At sabi ko nga po dito, sa akin pong pagtatapos, pabago-bago man ang mundo, pasama man ang pasama ang mundo. Subalit, nawa, yung pananampalataya natin ay mananatili at patuloy na lalim at hindi matitinag anuman ang mangyari hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen po. Panghawakan po natin yung pangako at salita ng Diyos sa ating buhay in order for us to experience yung kapangyarihan ng Diyos na i-release niya or gagawin niya sa buhay natin. Di ba po? Yung pananampalataya po ang basihan ng Diyos sa himala o sa gagawin ng Diyos sa buhay natin. Meron pong pananampalataya na maliit lang pero kaya pa rin magpa-activate ng power ng Diyos. Diba? Yung parang yung faith of mustard seed. Kahit gano'n lang kaliit, gaano pa kaya kung malaki yung pananampalataya mo? Mas malaki yung kayang magganap, mas malaki yung kayang mangyari sa buhay mo. Amen po ba? Sumampalataya tayo sa Panginoon, magtiwala tayo na kayang-kayang gawin ng Diyos. Kayang-kayang ibigay ng Diyos yung anuman ang ating hinihingi sa Kanya. Katulad po nung kapitan. So yun lamang pong tatlo ang nais ko pong ibigay ngayong gabi. Nawa po, napalakas po ng salita ng Diyos ang iyong pananampalataya, kapatid, sa oras pong ito. At hayaan niyo po na kayo po ay aking ipanalangin sa gabing ito. Panginoon, maraming salamat po sapagkat kami, Panginoong Diyos, ay nakapakinig ng iyong salita. At naniniwala ako, Panginoon, na lahat ng nakapakinig ng salita mo, sumampalataya sa iyo, ay meron ka na pong ginagawa sa kanilang buhay. Hindi po ako naniniwala, Panginoon Diyos, na
wala kang gagawin sa kanilang buhay. Once they believe, Panginoon. Marami kang kayang gawin sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, Panginoon. Sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pangarap, Panginoong Diyos, sa kanilang negosyo, O Diyos. Patuloy mo, Panginoong Diyos, na buhayin, Panginoon, i-activate yung faith na meron kami, Panginoon. Anuman yung mga circumstances na dumadating at dadating pa sa buhay namin. At maging sa mga nanonood ngayon, Panginoon, at maging sa mga tagapakinig. Panginoong Diyos, I pray, Lord God, anuman yung kanilang mga naisin, anuman ang kanilang mga panalangin sa oras pong ito, ay ikaw po, O Diyos, ang magkaloob, ikaw po, O Diyos, ang magbigay. Panginoon, let your will be done, Panginoong Diyos, sa kanilang mga buhay. Palakasin mo po sila, anuman yung mga kanilang mga pinagdadaanan na nagkukos, Panginoon, ng pag-stumble ng kanilang pananampalataya, Panginoon, ay palakasin niyo po sila, Panginoon. Ibangon niyo po sila, O Diyos. And I pray, Panginoon, na patuloy na maranasan nila, Lord, yung kapangyarihan ng iyong salita, yung kapangyarihan na nanggagaling sa iyo, Panginoon, kapangyarihan ng banal na Espiritu sa kanilang buhay, sa lahat, Panginoon, ng antas ng kanilang buhay. Ito man ay kagalingan, ito man, Panginoon, ay kalakasan, ito man, Panginoon, ay sa finances. Lord, I declare, Panginoong Diyos, yung kapangyarihan mo sa kanilang pananampalataya, kapangyarihan mo sa kanilang mga buhay. I-bless niyo po ang Journey in the Word everyday, Panginoon, hanggang sa matapos po ito. At maging yung mga nakikinig, yung mga tagapagsalita. Salamat po sa oras pong ito. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat ang salita mo ay tunay nga pong buhay, Panginoon. At tunay nga po, O Diyos, na gumagawa at kumikilos sa aming mga buhay. Purihin ka, Panginoon, sa oras pong ito at dakilain ka. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat po and tuloy po tayong manalangin araw-araw. Maraming salamat po. God bless. God is here on my side, here at my side, my strength, my life, who will love me forever, who will hold me through the night. Nagsimula ang lahat ng makilala kita, pangarap ko'y nabuo sa pag-asang iyong dala. Salita mo ang nagbago ng pusong sugatan, ikaw ang daan, ang buhay katotohanan. Kasama kita magpakailanman, hawak mo ako, hindi papabayaan. Sa bawat hakbang, sa bawat iyak, pag-ibig mo ang tanging sandigan ko. Kasama kita magpakailanman. Binigyan mo ng liwanag ang mundong nilalakaran. Naligaw man ang landas, di mo ako iniwan. Binigyan, biniyayaan, at inyong inalagaan. Kahit saan man magpunta, ikaw ang tahanan. God is here at my side, here at my side when I lose my way. Who has strengthened my life? You're the reason I can say, oh! Kasama kita magpakailanman, hawak mo ako, hindi papabayaan.